Kapag sinabing dekada 70, maraming bagay o pangyayari tayong maaari mapagkwentuhan at balikan sa ating alaala tungkol dito. Sino ba naman ang makalilimot sa Manila Sounds na ipinakilala ng bandang Hotdogs at BST Company na umusbong sa dekadang ito? Hindi lamang yan, kung usapang 70s, kasama pa dyan ang pamamayagpag ng programang pantelebisyon gaya ng John and Marcia na pinagbidahan ni na King of Comedy Dolphy at Nida Blanca, Family Kwarta o Kahon at syempre, sa dekada ring ito nagsimula ang long-time running show ng ating bansa na Itbulaga na pinangunahan ng legendary trio na sina Tito, Vic at Joey o mas kilala bilang TVJ. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Kung usapang 70s lang naman, isa sa bagay na masarap balik-balikan ay ang pagsakay sa love bus. Ito ay isang public bus line na itinatag sa dekadang ito na tanging sa larawan at alaala na lamang natin maaring balikan. Kaya't tara mga katanong, samahan niyo akong sariwain ang kasaysayan ng love bus, ang isa sa minahal at hindi malilimutang public transportation at tinangkilik ng ating mga kababayan. Paano nga ba ito nagsimula? Ano ba ang nangyari dito makalipas ang ilang taon? Maaari pa kaya natin muli itong makita sa mga sumusunod na panahon? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Upang lubos nating maunawa ng isang bagay, marapat natin munang balikan kung paano nga ba ito nagsimula. Noong dekada 70, ang mga bansa sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ay gumawa ng hakbang upang mapaunlad ang industriya ng transportasyon sa rehiyon. Mula dito ay gumawa ng hakbang ang Pilipinas upang makasunod dito. Sa panahong ito ay wala pang mga air condition na mga bus unit at ang pagbubukas ng bintana ang nagsisilbing paraan upang maginhawaan ng bawat pasahero. At dahil sa kapansin-pansin na paglala ng polusyon sa hangin sa Kamaynilaan, ito na nga ang naging hudyat na kinakailangan ng paunlarin ang sistema ng transportasyon sa bansa at isa na nga dyan ang paglalagay ng mga fully air-conditioned na bus. Kaya naman noong June 27, 1974, sa pamamagitan ng Presidential Decree 492 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nabuo ang Metro Manila Transit Corporation o MMTC na siyang kumpanya na nagpakilala sa publiko ng love bus. Ang konsepto ng pagkakaroon ng Public Utility Bus o PUB sa Kamaynilaan ay orihinal na konsepto ni dating unang ginang Imelda Marcos na siya rin noong tumatayong gobernador ng Metro Manila, kaya't gayon na lamang ang pagnanais nitong maituloy ang kanyang balakin para sa ikabubuti ng public transport sa Maynila. Nang unang inilabas sa publiko ang love bus, kahit sino marahil ay mahahalina sa magandang disenyo nito. Pininturahan ng bawat bus unit nito ng kulay asul at pulang puso na may kiss mark. At ang pangalang love bus ay hinango naman sa isang Hollywood movie noon na may pamagat na love bug. Kapansin-pansin ang presensya nito habang binabaybay ang ilang lansangan sa Maynila. Karamihan sa mga unit nito ay Hino buses na gawa at mula pa sa bansang Japan. Sadyang pinaganda ang bawat unit nito dahil layo nitong pukawin ang interes ng maraming mananakay, partikular ang mga may sariling sasakyan na mas tangkilikan ng pagsakay sa pampublikong transportasyon na makatutulong upang makabawas sa mabagal na daloy ng trapiko at polusyon sa hangin noon. Ang mga unang naging pangunahing terminal ng love bus ay matatagpuan sa Escolta. Mula dito ay babaybayin nito ang Pilcoa, East Avenue at Ali Mall, ngunit kalaunan ay nagkaroon na rin ng biyahe sa Quezon Avenue, University of the Philippines at ilang pangunahing lokasyon sa Kalakhang, Maynila. Unti-unting nakilala ng publiko ang love bus. Tumaas ang popularidad nito sa mga mananakay sa Kamaynilaan. Bawat isa ay nagnanais na makaranas na makasakay sa love bus, mula sa estudyante hanggang sa simpleng manggagawa ay nakipila upang makasakay dito. Alam nyo ba mga katanong na maliban sa love bus ay may isa pang klase ng bus ang nakilala rin noong dekada 80? Ito nga ay ang double-decker na bus. Tama kayo ng dinig mga katanong. Minsan na rin na may tumakbong mga double-decker na bus sa Kamaynilaan noon.
Marami sa ating mga kababayan noon ang nalilito kung kabahagi nga rin ba ito ng linya ng Labbas. Sa katunayan, ang mga double-decker na ito ay hindi maikukonsidered bilang unit ng Labbas. Kung nais niyong pagkwentuhan rin natin mga katanong ang double-decker bus noon sa Kamaynilaan, ay mag-iwan lamang kayo ng komento sa ibaba. Nagtuloy-tuloy ang magandang pagtanggap ng mga Pilipino sa Labbas sa sumunod pang mga taon sa operasyon nito. Sa kabila ng mainit na pagtangkilik ng publiko sa pagsakay sa Labbas, ay dito na rin papasok ang isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Sa loob ng 4 na taon nitong pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino at pamamayag pagsalansangan ng Metro Manila, ay napabalitang aabot sa 140 million pesos ang naging kabuuang utang ng MMTC na siyang nagpapatakbo sa linya ng Labbas. Ang ilan sa mga itinuturong dahilan sa pagkaluging naganap sa MMTC ay ang biglang expansion na ginawa dito, gaya na lamang ng pagbili ng maraming bilang ng bus na imbis na makatulong sa paglago ng operasyon ay naging isang malaking suliranin. Karagdagan pa dito ang mga pulisiya ng pamahalaan sa pagtatakda ng pamasahe sa pagsakay sa mga pag-aari nitong pampublikong sasakyan gaya ng Labbas ay kailangan na ring repasuhin noong mga panahong iyon na kung saan ay nagbunga sa maling pamamahala at mataas na gastusin ng kumpanya. Ang naganap na pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang naging pinakahuling dagok na naganap sa operasyon ng Labbas. Tuluyang nagsara ang Metro Manila Transit Corporation pagpasok ng dekada 90. Nakalulungkot isipin minsan kapag naaalala natin ang ilang bagay sa nagdaang panahon na naglaho na sa pagsulong ng ating lipunan. Ang mga bagay lamang na tumatakbo sa isip ko habang ginagawa ko ang video na ito ay maibabalik pa kaya ang Labbas? Makikita pa kaya natin ito muling maglayag sa lansangan ng Kalakhang Maynila ngayon? Sa mga nakatunghay at nakaabot sa operasyon ng Labbas noon, maaari ba ninyong ikwento sa comment section ang inyong karanasan sa pagsakay sa Labbas? Ano ang kwentong Labbas mo? Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.